Mami Min, may bagong post mga kasumers, no? Nakakaiyak ito. Kath din pa rin sa huli. Picture niya Mark at Kath ay halatang edit. May buong storya ito mga kasambreros na discover ko ito. Yung buong storya ng picture na ito mga kasambreros. Na kung saan nga ay spotted daw, no? Sina Mark at Kath mga kasambreros. Pero bago yan ay uunahin ko muna ito yung ibang ganap pa doon sa McDo ni Alden. So yung A-team niya, bumati of course ng happy 7th anniversary doon. Yung lahat sila mga kasambreros. Iba naman to sa mga crew mismo ni Alden. Iba naman ito mga kasambreros. Ito po ay pinost ni Leia mga kasambreros. So happy 7th anniversary Binyan Highway. So mamaya ipi-play ko ito mga kasambreros habang si Alden ay nasa Siargao na yata ngayon, no? With all the accommodations na yata siya ngayon mga kasambreros sa kanyang set, no? Kanyang shoot sa Love Siargao mga kasambreros. Tapos, yung Macdobian Highway, yung Facebook post na message nila kanina, hindi ko pa rin nabasa, no? 2 hours ago, sabi dito, 7 years in just 2 minutes. But every second is filled with smiles, laughter, and unforgettable moments. From the little beginnings to the big celebrations, our journey in Macdo-Binyan Highway wouldn't be the same without all of you. Here's to the memories we've made and the many more to come. Thank you for being part of our story. So, tapos yung kanya yung video na na-play ko na mga kasambreros. So, nauna yung video kaysa sa ating itong message na binasa nga natin mga kasambreros. So, ito po ay talagang heartfelt, no, mga kasambreros. Tapos, major item natin, yun, nag-post, may bagong post si Mami Min, nakaka-touch at nakakalungkot ito mga kasambreros. Hindi ko lang kung sino yung namatay. Ano daw first death anniversary. Mama ba niya to mga kasambreros? Walang nakalagay na pangalan ang sabi lang dito sa caption ni Mami Min ay sa kanyang Instagram kanina ay remembering the first death anniversary. Hindi ko alam kung sino namatay, mama ba ni Papa Ted or mama niya mga kasambreros, kasi yung picture na andito ay larawan ng lola, no? Na ano siya, na parang I would say kamukha, no, or hawig kaya Mama Min mga kasambreros. So yan lang yung dito, parang nasa harap nila mga kasambreros ni na Papa Ted, no, tapos sina Kay, si Kay mga kasambreros yung kasama dito mga kasambreros. Si Kay ba to si Tin? Pero wala hindi spotted si Kath dito mga kasambreros. Hindi ko lang alam kung kasama siya dito sa pagdalaw nila sa sementeryo yata ito mga kasambreros, no? Na kung saan ay doon nakahimlay ang it's either nanay ni Papa Ted or nanay ni Mama Min mga kasambreros. So yun po, no? Nevertheless, no, late condolences kay Mama Min. Nagulat niya ako kasi di ba bihira na kayo mag-post si Mama Min mga kasambreros. Tapos ang cute ang cute nito ni ang kanyang pangalan ay Baby Alden. Parang ganoon mga kasambreros, no, or parang bunsong Alden, something like that, no. Tapos kunwari daw ka-look-alike niya si Tisoy mga kasambreros, si Alden. Tapos dito ay parang kumakanta-kanta siya mga kasambreros na nag-lip-sync si Sir mga kasambreros. So wala, katuwaan lang siguro niya ito. And of course, no, may hawig naman siya kay Soiti mga kasambreros, kay Phenomenal Box Office Cinema King, no. Excited ako kasi alam ko later or bukas mga kasambreros ay may mga mag-upload na mga kaganapan niya mga kasambreros. So yun po, Kath din pa rin, no, yun ang ating next item. Nag-post dito si Emily's TV 6 hours ago. Kung ayaw nila sa'yo, huwag kang magpaliwanag, umiwas ka na lang dahil kahit kailan di ka maging tama sa taong may galit sa'yo. So Catherine and Alden mga kasambreros. Daming likes, 462 reactions in just 6 hours.
post dito ng MLS TV mga kasombreros. Picture ni Kath and then ni Alden mga kasombreros no, na naka-brown. Si Kath naman ay maliit na picture niya mga kasombreros. Connection or connected dyan yung ating next item mga kasombreros. So yung picture pala ito ni Kath mga kasombreros na naglipana no. Talagang trending ngayon na naman sa social media mga kasombreros. Ay ako talaga hindi ako maniniwala na kumapa na sila na mga kasos ni Mayor Mark Alcalam. Kasi nga ay ito po ay kung nakita niyo may nakatatak dito na Eligimo, parang Eligimo mga kasombreros. Tapos yung Eligimo pala ay isang parang shop or store mga kasombreros sa Thailand. So yun, parang na-mention din ni Naibara Lopez na sa Thailand. Nung sinearch ko siya sa internet, so yun nga yung lumabas mga kasombreros para siyang isang mall or isang shop mga kasombreros sa Thailand. Pero may isa pa akong nakita dito na nag-shoot si Kath doon ng kanyang Pepsi na endorsement mga kasombreros. Kasi yung cap niya or yung sombrero dito na suot-suot ni Kath ay may tatak na Pepsi mga kasombreros. So yun yung dalawa yun sa inisip ko mga kasombreros. Pero yung Eligimo mismo na brand or na pangalan mga kasombreros ng store or shop doon ay legit po yun mga kasombreros no. Try nyo lang pong i-search Eligimo. So parang ELEGIMO MO or S mga kasombreros. So yun po siya no. Try niyo pong i-search and then lalabas doon yung pwede na siyang talent agency, no, talent management mga kasombreros. Isa yun sa mga options na lalabas kapag ita-type niyo po yung Eligimo mga kasombreros or Eligimo no, something like that. Yun, Kuala Lumpur no, sa BKK ito talent management event management based in Malaysia or in Kuala Lumpur. Kuala Lumpur pala ito, so hindi siya sa Thailand mga kasombreros. Pero yung nasa Thailand siguro ay one-stop event. So yun, parang ano siya, so parang shop din siya mga kasombreros. Or basta no, yun po siya mga kasombreros. Parang meron din siyang shop or store or talent management. Pero Thailand, so yun kasi no, it's either Malaysia or Thailand yung nakalagay dito mga kasombreros. Tapos yun nga, yung umiikot na rin sa social media yung kanyang damit dito at saka yung Pepsi ito, di ba? Yung kanyang tatak sa kanyang sombrero mga kasombreros. So yun po no. Tapos yun, naglipana na yung may isa pa ditong picture na yun nga kasama si Mayor Mark Alcalam mga kasombreros. Na kung saan ay nasa doon sila. Tingnan nyo kasi yung kamay ni Mayor Mark Alcalam, nagmukha na siyang kamay ng monster mga kasombreros. Hindi ko lang kung natabunan lang siya or parang itong may may nakaharang na mga kasombreros, something like that. Tapos yun, pwede kasi ma-edit nga tapos putol yung paa niya, putol yung isa niyang kamay sa kaliwa ng mga kasombreros. Pero sa mga maniwala, no, yung isa dito putol, yung isa meron na mga kasombreros kasi parang dalawang pictures mga kasombreros yung nilagay dito. Dun sa isa, di ba ngayon talagang may edit mo na, tulad nga itong kay Alden inedit niya inedit ito ni Jason Star mga kasombreros dun sa sa Facebook. So marami sabi ko hindi talaga ako maniwala hanggat hindi siya mismo post si Kath or si Mayor Mark Alcalam mga kasi sa kanilang kanya-kanyang social media accounts no. Kasi yung nakita kong nag-edit na naman nito sa TikTok ay yung si Kai na account mga kasombreros na parating nag-edit mga kasombreros. So ang kulit lang Jason Star dito 58 minutes ago. Viral ngayon, Kath then so back mga kasombreros. So yun, inedit niya yung Lost in Nature. Inedit niya yung picture ni Kath at ni Alden mga kasombreros. So grabe dami likes. So
148 reactions in 58 minutes mga kasombreros. So, ibang klase. So, yun, Kath din pa rin, no, hanggat hindi sila... nagiging malakas lang kasi yung hata kasi pag may nag-edit, tapos, tawag dito, parang yung kwento, may pinagmumulan kasi, di ba, na yun nga, no, sila nga daw, and so on, and so on. Tapos, wala naman lang public appearances dito sa Lucena and so on mga kasombreros. So, kung saan-saan lang pinupuntahan or nakikitang spotted and so on mga kasombreros. So, it's not a tamang gawain ng isang public official kung magkaganon mga kasombreros. So, pero hanggat walang yan, no? Pumunta na lang Bhutan kuno, pumunta na lang Thailand kuno, pero wala nang pinost sa kanilang mga Instagram accounts. So, ano yun? Imagination lang. So, parang kinakahiya mo yung yung inyong relationship kung ganoon na pumunta na kayo sa mga historic places mga kasombreros, tapos wala kayong wala kayong pinost sa inyong mga social media accounts. So, grabe namang tago yan. No, grabe namang secret yan mga kasombreros. Pero kayo, no, hindi ko po kayo pipilitin. Good vibes lamang po tayo. Next item natin, 15 hours ago, pinost ito ng The Mixed Topic Celebrity, si Alden mga kasombreros. Handsome, great actor, humble and kind, Alden Richards mga kasombreros. So definitely, no, siya po ay napaka kind, humble, and great actor mga kasombreros of his generation. So, si phenomenal box office cinema king mga kasombreros. Tapos, pinost ng isang admin, picture dito ni Alden, Iceland Days. So, parang nasa yellow, no, si Alden mga kasombreros, na kung saan ay parang pumunta siya ng Iceland. Parang hindi ko sure kung pumunta siya ng Iceland. Pero yun, no? Siya dito, nakapanlamig mga kasombreros. Iceland, Atlantic yung sabi niya sa nakaraan. Antarctica pala yun, no, Iceland. Antarctica pala yung sabi niya na gusto niyang puntahan pag Christmas. Parang hindi inisip ng mga tao na yun, no, na pupuntahan ng isang artista or ng isang tao mga kasombreros. Iceland mga kasombreros. Tapos, next item natin, so doon sa may McDo niya, si Capricorn who loves AR or who loves Alden Richards mga kasombreros. So nagpa-picture sila pero yung video ni Capricorn sa baba parang cute niya dito. Meron pa sa baba mga kasombreros na nag-video mga kasombreros kay Alden maliban sa harap nila. So yun po, no. Wala siyang voice yung nakalagay dito na background ay music mga kasombreros. So napapatingin, napapakilig. So yun po yung kanyang music background mga kasombreros. So wala siyang boses. Tapos dun sa may kanina lang to pinost ng isang admin or fan doon sa Dekada din or sa ang kulit dito ni Alden mga kasombreros. So, ito ipa-flash ko may boses mga kasombreros. Ito yung time nag-celebrate nga yung Antipolo or yung Rizal mga kasombreros ng kanilang 7th anniversary. 7th ba? 10 pala. 10th anniversary kasi nga dekada mga kasombreros, no? Kay Alden na bilang fandom nila mga kasombreros, ang kulit ni ate. So, April 11 and 12 mga kasombreros, no? Yung kanilang event dito. So, kanina lang pinost ni ate, kung kaya ngayon ko lang po nasasali mga kasombreros. So, yun po, no? Talagang ang kulit-kulit lang. At saka full support yung A-team ni Phenomenal Box Office Cinema King mga kasombreros. So, bihira, no? Bihira yung nagtatagal talaga sa fandoms, especially kapag ikaw ay sikat na, parang you don't need specific fandoms, no, sa iyong sarili. Tapos, last item natin, yung si Alden na feature din siya sa GMA Network, of course, 14 hours ago. Yung outfit niya
sa Stars on the Floor mga customers kagabi. Sabi dito ng GMA Network, Dance Universe, Asia's multimedia star and box office king Alden Richards. Tapos yung outfit niya na naka-dirty white nga mga kasembreros no, na jacket. Si Soy T mga kasembreros. Alright, so yun lang actually sa ating Kathleen items. Again, sa mga maniwala ha, at saka sa mga dito, sa mga hindi maniniwala, okay lang po, no? You can skip my videos. Para po good vibes lamang po tayo ha. Ayoko naman po ma-stress kayo ng dahil lang po sa akin. So yun lamang po, play ko po itong video ng kakulitan ni Alden at ng kanyang Macdo Binyan as a sort of ano ito, parang yung sa A-team niya mga customers. And then, pakinggan natin ang napakagandang salita po ng Panginoon na mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po ha sa bawat isa. At para po sa ating Word of God, mga customers, ay sobrang ganda po nito, no? Ang title natin ay Binigyan ng Unawa. 1 Corinthians chapter 1 verse 5, He, Jesus Christ, has made your lives rich in every way. Now you have power to speak for Him. He gave you good understanding. So, nakalagay nga dito ay good understanding, no? Mabuting pangunawa, no? Kung sa Tagalog pa, mga kasembreros. Alam niyo po yung pangunawa, napakalaga po nun. Ako po ay may isang TikTok video na nag-trending about doon sa pag-pronounce po ng duty. Okay? Kasi American English siya, so dapat duty. So, siguro ngayon ay nasa 100,000 views na siya mga kasembreros. And then, marami nagko-comment, of course, may negative, may positive mga kasembreros. So, may mga iba na parang foul yung mga words nila. Pero marami naman na positive mga customers no, doon sa aking and kahit kahit na sino, alam nyo, kahit na tama yung ginagawa mo, tapos yung mga taong walang gaanong malawak na pangunawa, nakakabitiw sila ng mga words sa comment section na parang isipin mo na parang kilala ka nila. Yung parang ganoon ba? Yung parang kilala nila yung buong pagkatao mo. Parang ganoon mga customers. Parang binabayaran ka nila na sa mga words nila mga customers. Parang ganoon. Parang akala mo sa 1,000 mahigit na videos na ginawa mo, akala mo ay nakapanood na sila ng 10 or mga masugid silang taga-subaybay. Parang ganoon ba no, mga customers, yung mga negatrons at saka mga bashers. Pero inisip ko na lang, no, hindi ko naman pinapatulan yung mga ganoon mga kasembreros kasi marami naman ang positive talaga na nagko-comment. So, kasi inisip mo, deserving ba nito ang attention mo? Deserving ba nito? Papa, you have to choose your battle. No, kasi kung sila kulang sa pangunawa, ikaw kung papatulan mo sila ay parang ganoon ka na rin mga kasos. Pero wala na akong sama ng loob sa kanila mga kasembreros because we are here to forgive. Yun lang, parang na-observe ko lang na siguro itong mga taong to hindi ganong malawak yung kanyang paunawa or hindi sila nabigyan ng mabuti at saka alam yung understanding, napakalaga po talaga ng understanding kasi kapag wala kang pangunawa, kunwari may problema, tapos ang isipin mo agad, ganito, ganyan, mag-analyze ka na naman ng mga sobrang lalim, sobrang na mga parang nakakaisip ka ng masama, nakakapag-isip ka ng hindi tama, nakakapag-isip ka ng sobra-sobra doon sa analyzation. Kung kaya na-stress ka masyado, na yung mga bagay na hindi naman dapat kinakalculate, ay sinasama mo dun sa calculation ng problema mo mga kasos. Parang ganun ba? So that is why it's really important yung malawak yung ating pangunawa. Nangyari yung problema, kailangan mag-move on, kailangan gumawa ng mga plano at saka mga steps para maiwasan sa susunod. So parang ganun ba? When it comes to academic studies, let's say nag-aaral ka, well of course kailangan mo talaga ng pangunawa mga kasos para maunawaan yung mga lessons, no? Lalo kapag estudyante ka for example or you are running on a roll or nagme-maintain ka ng grades na matataas, so kailangan mo talaga ng malawak na pangunawa para ikaw po ay makakuha ng matataas na grades mga kasembreros. So as simple as that. So dito, ibang unawa ito na yung binigay ng Diyos mga kasembreros sa mga taga-Corinto or sa Corinthians mga kasembreros. Sabi dito ni Apostol Pablo, He has made your lives rich in every way.
mayaman sa iba't ibang pamamaraan at sa iba't ibang anggulo ng buhay, sabi dito ni Apostol Pablo. So hindi lang siya sa material things siguro, but most importantly ay sa mga bagay na hindi nakikita. Let's say kapayapaan, understanding, love, patience, joy, forgiveness, humility, and lalo na po sa wisdom, mga kasembreros. Now you have power to speak for Him. Tapos sabi dito ay parang may kapangyarihan daw sila na makapag-share, no, about kay Lord Jesus Christ, mga kasembreros, or sharing the gospel to other people. He gave you good understanding. So ito rin, maganda to, no? Kasi kapag ang tao daw walang good understanding, hindi sila makakapag-explain, hindi sila makapag-share ng gospel or makapagpabahagi, mga kasembreros, ng scripture ng Biblia, kapag sila mismo hindi nanunawaan ang salvation, hindi nanunawaan ang salita ng Diyos sa kanilang sarili. Kasi nga, you cannot give what you don't have, mga kasembreros. So, paano ngayon pag tinanong ka tapos hindi mo pala naunawaan ang gospel, edi natameme ka kasi nga hindi mo nawaan mismo sa iyong sarili yung gospel of salvation, gospel of love, of truth and grace, and so on. In 1 Corinthians chapter 1 verse 5, Paul is explaining the immense wealth that believers possess through their relationship with Christ Jesus. The term enriched or rich, mga kasembreros, ay isang context na nagre-refer to the abundant blessings and gifts that God has generously given to His followers. So alam niyo po, ang Diyos, hindi po siya madamot. Actually, gusto ng Diyos na magpapala. Kasi ano siya kasi diba siya yung unlimited source ng kayamanan, siya unlimited source ng love, ng patience, ng joy, and so mga kasembreros, na unlimited yung source niya. So dahil nag-uumapaw, ay gusto niya ito yung pamahagi. Para siyang isang mayamang tao na sobrang generous, na dahil nag-umapaw na yung kanyang kayamanan, ay gusto niya pamahagi sa iba, like yung mga vloggers na, diba yung mga vloggers na mga mayaman na, kasi umaapon na ng kanilang blessings, ay namimigay nilang sila ng mga kasembreros kahit na milyon pa yung kanilang binibigay. So parang ganoon ang Diyos, more than pa, of course, mga kasas, because His source, His richness, mga kasembreros, His wealth ay unlimited at walang katapusan, yun, endless and eternal yung kanyang source, mga kasembreros. So is the ultimate na source, mga kasembreros, ang ating Diyos. So ganun po. When we think about being enriched, we often imagine material wealth. But here, Paul is speaking about spiritual enrichment. So yung kagaya na mention natin kanina, hindi lang siya material na kayamanan, mga kasembreros. Hindi lang siya pera, no? But most especially ay spiritual wealth or spiritual richness, mga kasembreros. This verse is a powerful reminder that in Christ we find everything we need to grow in faith and live a fulfilling life. Every believer has access to may mga access tayo, mga kasembreros, every believer, sabi dito, lahat ng mananampalataya or every mananampalataya, mga kasembreros, na nanalig sa Diyos, ay merong access sa spiritual gifts na ito na pwede mag-enhance, pwede mag-develop, or mag-improve ng ating capability para maglingkod sa iba. Grabe na ang ganda nito, mga kasi, di ba, kunwari, kapag mahina ang patience mo, so you need to be improved, no? Kung ikaw ay mahina sa pagpapatawad, you have to develop that, mga kasembreros, no? Spiritual enrichment ang tawag dyan. Kunwari, mahina ka sa patience, or mahina ka sa love, or mahina ka sa kindness, naging madamot ka. So, ide-develop niya ng Diyos, mga kasembreros. Meron kang tinatawag na spiritual training. So, at times, or in the course of time, kapag ikaw ay consistent sa pagtitrain, especially sa pagbabasa ng salita ng Diyos, no? Kasi kapag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, nagkakaroon ka ng faith, di ba? So, ipapakita, minsan ilalagay ka ng Diyos sa isang sitwasyon na may kaawaan kang tao or mga tao or situation, mga kasembreros, so that ma-develop yung iyong ugali ng pagiging maawain, ng pagpapatawad, or pag-ibig, or generosity, or kindness, mga kasembreros. Depende sa iyong pangangailangan na ugali, mga kasembreros. Grabe, no? Every believer, sasabi dito, it emphasizes that through faith in Jesus, we are equipped to share our experiences and knowledge with others, helping them learn about God and His Word. This enrichment in speech refers not only to effective communication, but also to speaking in ways that glorify God. So, nandun na, kapag nagsisimula na yung training,
ay nagsisimula na rin yung pag-develop, no, or pag-change yung ways mo or yung ugali, mga kasembreros. So, napakaganda po nito, mga kasembreros. This understanding is crucial because it helps us frame our challenges in light of the blessings we possess. Just as the Christians, we were encouraged to recall their gifts. We too are invited to reflect on the blessings in our lives that empower us to navigate difficulties with grace. So, ito po yung mga kasembreros. Magamit to natin yung ating matututunan. So, as we face challenges as well, and even the challenges of other people that ibinibigay sa atin ng Diyos. Parang may special task, mga kasembreros. So, ganun po siya. Para ma-develop palalo yung ating ugali na kailangan, no? Parang kailangan natin, mga kasembreros ba? So one of the primary lessons from this verse is to embrace the enrichment we have in Christ. Knowing that we are equipped with blessings and spiritual gifts encourages us to take on challenges with hope. Instead of focusing on what we lack, we ought to recognize the abundance that God has placed in our lives. So instead of focusing na, wala ko nito, wala ko nito. So dapat maging mapasalamatin tayo, mga kasis, and learn to appreciate the things na mga meron tayo. Kasi minsan nabubulag ka sa sobrang naganap ka ng wala, nakakalimutan po na meron ka palang blessing sa harapan mo. No, ganoon siya, mga kasembreros. Nakakalimutan mo na, binigyan ka pala ni Lord ng ganito, pero hindi mo na-appreciate yun kasi naghahanap ka pa ng wala, mga kasembreros. So, na-over na yung na-over ka na sa pangarap or calculation siguro. In conclusion, reflecting on 1 Corinthians chapter 1 verse 5 reminds us of the incredible blessings we hold as followers of Christ. Being enriched in Him equips us with gifts and opportunities to glorify God and serve others. So yun, kapag tayo po ay nag-umapaw na, it's also our time, or responsibility to share with others as well, mga kasembreros. So tayo kasi limitado pero ang Diyos natin ay unlimited, mga kasembreros. So tayo po ay nagkakamali, ang Diyos natin hindi nagkakamali. Kung tayo po ay nagkukulang, ang Diyos po natin hindi nagkukulang. That is why we pray, we ask, mga kasembreros, and we practice, no? That is why kapag na-practice na natin, ay doon na nagmumula yung improvement, mga kasembreros. Alright, sinama sa ating Word of God, Nawapay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at unawa, mga kasembreros, na nagmumula sa ating Diyos, especially yung mabuting pangunawa, mga kasembreros, and of course, understanding, sa English, para tayo po ay magkaroon ng buhay na kasiyasiya at saka may purpose, sense of purpose and fulfillment. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you all.